Tayo po'y manalangin. Nais po, Panginoon Diyos, kami bilang mga tinrus niyo, mga ginawa niyong anak sa pamagitan ng anak na si Jesus na aming panagpagdas, ay bigay todo kami. Kapag kami naglilingkod sa inyo, kapag kami sumasamba sa inyo, kapag kami namumuhay sa aming buhay Kristiyano, dahil sa kayo, bigay todo kayo. Binigay niyo po ang kaisa-isa niyong anak. Iniis niyo ang ilan mga minuto, segundo na kung saan pinalikuran mo siya upang magampanan niya ang pagpasan niya ng kasalanan para sa amin doon sa bundok ng Kalbaryo. At wala kaming Panginoon Diyos sa kapamaraanan na magpahayag ng aming panampalataya sa inyo, ng aming pagpapasalamat sa inyo, kundi ang isang todo bigay na pagsamba. Naunawaan po namin po ang Diyos ang mga santay binigay niyo po sa amin upang maging gabay po namin sa aming pamumuhay Kristiyano. At naniwala po kami, Panginoon Diyos, na sa anumang kapamaraanan, maging sa kahinaan man, ang salita niyo ay may papangalan magmula sa pulpito, ito'y nanatiling mga salita ninyo. Kaya hayag niyo po, Panginoon Diyos, sa katulad ni Samuel, ang tugon namin ay, Panginoon, mangusap po kayo sa amin. At ang nilingkod ay makikinig. Puri ka, Panginoon Diyos, kung paano sa pasimula, sa pagpapatuloy, at sa katapusan, Panginoon Diyos, na pangkalahatan na pagsamba ay sasamahan niyo po kami ang iyong presensya na sa kaligtaan namin at kayo ang patuloy na itatanghal namin sa lahat ng gagawin po natin. Dadalhin po namin, Panginoon Diyos, ang lahat ng mga pagpapalang ito na minsan sa pagkakataon nito ay na-meet po rin namin kayo muli, nakatagpo namin kayo sa pagtitipon nito. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon Diyos. Si Dr. James Fisher ay isang kilalang psychiatrist. Siya po ay nakapaglibot sa iba't ibang bahagi ng mundo at meron po siyang ninanais sa maganap. Nais po niyang makita kung ano ba ang mga positive na mga kaisipan ang nararapat na taglayin ng isang tao upang siya ay magkaroon ng isang mainam na mental health. At ayon sa kanyang pagkwento, ako ay nag-dream, sabi niya. Ang dream ko ay makagawa ko ng isang handbook. At dito sa handbook na ito ay simple lamang, madaling maunawaan, practical, madaling masunod. Na kung saan ay ipapakita ko ang kapamaraanan kung paano tayo mabubuhay ng may kaayusan. At sabi niya, at nais ko pong i-quote siya dito sa bahaging ito, sabi niya, I'd like them to know what thoughts and attitudes and philosophies to cultivate and what pitfalls to avoid in seeking mental health. Para masabi ko sa mga taong babasa ng handbook na ito, ano bang mga filosofya, ano bang mga kaisipan, ano bang mga attitudes ang dapat taglayin ng isang tao kung gusto niya magkaroon ng isang mainam at healthy mental health. At ang sabi niya, bandang huli, ay ganito. And quite by accident, I discovered that such work had been completed, and that is the Beatitudes. At yan po ang Sermon on the Mount. Hindi po siya mananampalataya, but what an amazing admission. Isang pagtanggap na hindi kinikilala kung saan nanggaling ang source ng katuruan na iyon, pero nakita niya ng pinag-aralan niya at ninamnam niya ito, na ang katuruan ay pinahayag ng Panginoon doon sa Sermon on the Mount. Sa paniniwala niya ay nagtataglay ng mga prinsipyo kung paano magkakaroon ng isang mainam na mental health. At masasabi po natin, sa Sermon on the Mount, we hold the blueprint of healthy living. But more than that, healthy living, nais ko pong ipahayag sa inyo, mga kapatid, na itong kapahayagan nito ay nagpapahayag
ng iba't ibang mga karakter na tinataglay ng mga bumubuo ng mga kamiyembro ng sinatawag na kaharian ng Diyos. Kung titignan po natin ang Matthew chapter 5 from verses 3 to 10, mapapansin po natin sa verse 3 ang phrase na sinabi, "For theirs is the kingdom of heaven." Then pagdating sa verse 10, "For theirs is the kingdom of heaven." Nasa pangunawa po natin, ang mga nakapag-load ng mga verses from 4 to 9 ay nagtataglay rin ng katotohanan. Ito rin mga ito na sinasabi po ang mga karakter na ito na ating pag-aaralan ay tinataglay ng lahat ng mga tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung kaya nga, kung tayo na narito, masasabi natin sa ating mga puso na binigyan tayo ng isang karanasan ng Pang-Diyos, na minsan isang araw sa isang pagkakataon na pinili ng Diyos, nakita natin ang sarili natin sa kapahayagan ng salita ng Diyos na maaaring ito napakinggan natin sa radyo o di man ay nabasa natin o meron nagdala ng mabuting pabalita at nakita natin ang ating kawalan bilang isang makasalanan at nakita po natin, napakinggan po natin, nabasa po natin, naunawaan po natin, maaaring ito isang katuwaan na matagal na natin napapakinggan, pabalik-balik lamang hanggang sa dumating sa pagkakataon, nagkaroon itong rema sa atin at nakita natin ang tunay na kalalagayan natin. Kasi Kristo lamang magbibigay ng solusyon sa ating problema. Nagpakababa tayo, inamin natin ang ating na tayong mga makasalanan, tinanggap natin si Kristo Jesus bilang ating Panginoon tagapagligtas at ito'y buod sa ating puso, bukal sa ating puso. Then masasabi po natin mga kapatid na tayo ay naging kabahagi ng kaharian ng Diyos. Tayo naging anak ng Diyos. We were adopted because of our acknowledgement that Jesus is the only Savior at siyang kinikilala natin bilang Panginoon at tagapagligtas. Makikita po natin sa Sermon on the Mount na ito, na sa pagpapahintulot ng Panginoon sa mga susunod na mga pagkakataon na magdadala po ako ng salita ng Diyos bilang kanyang instrumento, ay titignan natin, himay-himayin po natin ang bawat isang talata nito. At kung hahayaan natin ang Espiritu ng Diyos ang mangusap sa atin, ng salita ng Diyos ay magsisilbing X-ray para makita natin ang ating sarili. At matanong natin, talaga ba ako'y anak ng Diyos? Talaga ba ako'y miyembro ng kaharian ng Diyos? Dito sa mga prinsipyong sinasabi ng salita ng Diyos, gaano ako kalapit o gaano ako kalayo? Na makikita natin mga kapatid at mga kaibigan ang ating real na kalalagayan base sa pagkapahayagan ng salita ng Diyos. Theirs is the kingdom of heaven. Sa kanila ang kaharian ng Diyos. Na pag pinag-usapan po natin ang phrase na kingdom of God or kingdom of heaven or kingdom of Jesus, hindi lang natin sinasabi itong panghinaharap in the future. But there is also the sense na ito'y present. Ang katanungan ay, narito na ba ang kaharian ng Diyos? Isang pamamanang pagsagot siya, ay wala pa. Dahil nasa darating pa lang ang kaharian ng Diyos. Pero meron rin isang equally na tamang pagsagot dito. Narito na ba ang kaharian ng Diyos? Narito na. Nasaan? Hindi ko nakikita sa kaguluhan na napapakinggan natin sa Senado, sa sinabi ni Jinggoy, at nagdali pa siya ng iba pang mga tao na sinasabi, kasama rin sila sa paggamit ng hindi tama doon sa pera ng bayan ng Diyos, ng gabatan ng bayan. Nasa ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay nasa bawat isang mananampalataya kay Kristo na kinikilala siya bilang at Panginoon at tagapagligtas at ginawa siyang tunay na hari sa kanyang puso. So, nasaan ang kaharian ng Diyos? Nasa puso ng bawat isang anak ng Diyos na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, tingnan po natin ang unang bahagi. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Itong salitang blessed po, ay may tuturing po natin, usually ang katumbas po nito ay happy. Pero kung titignan po natin, at unawain po natin, ang pagpapahayag po ng ilan mga komentarista ay ganito po. Ang blessed po
ay hindi lang happy, but it's more of what? Receiving the approval of God. Pagtanggap doon sa pag-aproba ng Diyos. It is receiving the nod of God. And it is doing the will of God na ang Diyos ay nagre-respond sa atin and it gives us joy. So, sino ba ang mga blessed? Magmula sa konteksto nito ay maunawaan po natin ang blessed ay ang mga anak ng Diyos na sumusunod sa kalooban ng Diyos na ang kanyang labi at ang kanyang buhay ay umuugma at tunay na nagsasabing sa kanyang buhay at magmula sa kanyang bibig ng Diyos nga ang naghahari sa kanyang buhay. At dahil doon na ang kanyang aksyon ay sumusunod na sa kanyang kapahayagan, ito'y nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos because there is no duplicity sa mananampalaya nito, sa tao ito nagsasabing siya'y anak ng Diyos dahil sa umugma ang kanyang kapahayagan mula sa buhay niya na ito'y base sa kalooban ng Diyos. Those people who are blessed and those people who receive the approval of God, those who receive the nod of God, at the end of the day, it is with whom we have to do. Siya ang ultimate na persona in whom we have to do ang ating Panginoon. Dito po sa poor in the spirit, it talks about in spirit small. And naunawaan po natin ang tao po ay, sabi ng iba ay bipartite, dalawa lamang bahagi, kasi pinagsama nila ang soul, pati spirit, isa. Pero sa ating pangunawa ay tatlo po, katawan po natin, spirito natin, kaluluwa po natin. Kapag tayo ay pumanaw na sa mundong ito, ang spirito natin at ang spirito ng lahat ng mga tao ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. At makikita po natin ang ating ang ating katawan ay maagnas. Kumbaga, ang titira na lang ay buto. At ang isa pa ay ang soul na immediately will be ushered in either into hell where God is there or in heaven where God is. At dito po sa spirit ay nais ko pong ipaalam sa inyo, sino po ba yung sinasabing the poor in spirit? Kung titignan po natin itong picture na ito, at we'll take it as such na itong picture na ito ay naglalaman ng lahat ng mga tao, magmula kay Adan hanggang sa ipapanganak ng huling sanggol bago dumating ang ating Panginoon at bago dumating ang ating Panginoon bilang mananakop, yung second phase of ng second coming niya, lahat ng mga ipapanganak magmula kay Adan hanggang doon sa pinakamulang huling nilalang o sanggol ipapanganak, sabihin natin nakarepresent po dito sa picture na ito. Ngayon po ang sabi ng salita ng Diyos, when we look into the book of Romans, ang sabi po niya sa chapter 3, what shall we conclude? Ano ang ating pagtatapos ng usapan na ito, pagtatapos sa masabi natin ang mga naunang mga bagay? Ang sabi po ni Apostle Pablo, sabi niya, are we any better? Tayo ba mga Hudyo ay mas mainam kaysa mga Hentil? Tayo ba mga Hudyo ay mas mainam kaysa lahat ng mga taong hindi mga Hudyo? Kung ikukumpara natin ang ating sarili sa kanila, are we better? Not at all! Hindi, sabi niya. We have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under sin. Pagamat ang mga Hudyo ay piling tao ng Diyos, sa ilang kadililanan ay pinili ng Diyos ang mga Hudyo over against the rest of humankind. And yet, ang sabi ni Apostol Pablo, we are no better than them. Siya bilang isa sa mga Hudyo. At ang sabi niya, kinunclude natin, ang kapahayagan ay narito. Hindi natin may tatatwa. Walang sino man makatwiran. Lahat ay makasalanan. There is no one righteous. Not even one. At pagkatapos dun sa talatang 23, ang sabi, for all have sinned and fall short of the glory of God. And the word all is inclusive
sa lahat na tila pakiramdam nila ay makatwiran sila, tila pakiramdam nila ay religyoso sila, tila pakiramdam nila ay malapit sila sa Diyos, pero ang salita ng Diyos ay nanatili na nagsasabing lahat, kung di man kasalanan mo, marami mang ginawa mong kasalanan, lahat, wala ka mang ginawang kasalanan, in one sense, kung meron man taong ganon, ang kasalanan ay nakadikit sa ating kaluluwa, so to speak. At dahilan dito, lahat ng mga tao ito, kasama kayo, kasama ako, kasama ng lahat ng tao ipinanganak. Magmula kay Adan hanggang sa pinakadulo, lahat ay makasalanan. Lahat ay spiritually bankrupt. Alam niyo po, pag sinabi natin bankrupt, wala no? Pero noon ang American Airlines ay nag-declare po ng bankruptcy, hindi ibig sabihin walang-wala sila. Dineclare nila yun para maingatan nila kung ano pang meron sila. Are you with me? Kaya nang sinabi man na tayo ay bankrupt, dineclare nila ito, that financially they are bankrupt as a company, patuloy na meron pa rin ilang mga aeroplano ng American Airlines na lumilipad sa himpapawid. Meron pa rin silang pinagsasoldohan na ilang mga piloto, may mga stewardess, may mga ground staff na andun pa rin. Pero pag sinabi natin dito sa pinag-usapan natin ay spiritual bankruptcy, walang-wala. Totally broke. Ni isang kusing, wala. At pag sinabi natin spiritual bankruptcy, ang sinasabi natin ay wala tayong kakayahan, ano pa man meron tayo, ano man tinataglay natin, sino man tayo, wala tayong kapamaraanan upang tayo ay maligtas, upang tayo ay makakuha. At masabi, Panginoon, iligtas niyo po ako because ako'y ganito, ako'y ganito. Wala. Kung titignan po natin, ang poor in the spirit ay, let's assume, sa karamihan ng mga tao yaon, doon sa unang slide, at ikukumpara natin dito a portion na aking kinuha out of the many, lahat ng mga tao yung kasalanan, pahayag ng salita ng Diyos. Lahat ay morally bankrupt, lahat ay spiritually bankrupt, lahat ay patay spiritually. We died. We are dead in transgressions and sins. But then, it's one thing that you are bankrupt. It's one thing that you have nothing. It's one thing, but nasa may bigat ng kasalanan na meron ka. It's one thing na you are under the wrath of God. It is real. Totoo yun. Whether acceptin natin o hindi, totoo yun. Pero it's another thing when you acknowledge that I am bankrupt spiritually. Na ako'y walang magagawa upang iligtas ko ang aking sarili. Walang-wala ako. So, kung meron mga taong mag-acknowledge, kikilalanin, aaminin ang kanyang totoong kalalagayan, at lalapit sa Diyos upang humingi ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, then these people are the real poor in spirit. Are you with me? Kaya nga po natin sinasabi, maging si Apostol Pablo, sinasabi niya, ang kautusan ay master yan, isang teacher yan, na dinadala tayo sa tamang na pinapakita sa atin ang tamang kalalagayan natin, upang sa ganon ay dalhin tayo ng utusan kay Kristo, dahil sa ang Panginoon Jesus ang siyang nakatupad lamang ng buong kautusan. He is the master that leads us to Christ, who was the one who was able to fulfill what? The righteousness of the Lord. Kaya nga kapag nakita natin ang ating sarili na dito sa kautusan na ito, bilang isang salamin, nakita natin ang kadukhaan natin, kawalan natin, then the law has done His work.
It's either that tumigas ang puso natin pag tinignan natin ang kautusan at sabi natin, hindi, nagagawa ko yan. Nagagawa ko siya, pero yung isa hindi. Pero mas mainam ako kaysa iba. At pinagmamalaki natin ang katwiran natin, pinagmamalaki natin ang kalalagayan natin, pinagmamalaki natin ang pag-aari natin. Then you're not poor in spirit. You don't need God. Because all those who are poor in spirit are those who acknowledge their need, and they come to the one who can give the solution to their need. At ang Diyos ang bibigay ng kasagutan niyo. Theirs is a kingdom of heaven. Listen, God will only approve those who will come before Him humbly, acknowledging that they have nothing in them that can demand salvation from God. That they don't have their own righteousness, they don't have righteousness per se, and they need the righteousness of Jesus. So hindi po natin sa ngayon ay alam nyo at alam ko, personally, bawat isa sa atin, paano tayo naging anak ng Diyos? Pwede natin check ang talagang basihan ng ating pagtanggap noon. Dala ba lang ng bugso ng damdamin pagkatapos noon na yan? Kaya ang buhay ay gano'n rin lang, parang wala rin lang. Patuloy na dumadalo sa church pero wala rin lang. Hindi todo ang bigay. Something is wrong. Something is wrong. May pagkakataon pa tayo. Habang may buhay, lumapit tayo kung hindi pa natin nagagawa ang isang bagay na hinahanap ng Diyos sa atin. Nang ang Panginoon Jesus ay nang ang Panginoon Jesus ay gusto niyang ituro ang isang talinhaga, na talinhaga nito ay patungkol sa ang ilang mga tao ay meron silang sariling katwiran. They have their own, they are self-righteous. Ang katwiran nila, sarili nila. At kung paano itong mga self-righteous sa tao nito ay tumitingin ng mababa sa mga taong hindi katulad nila, ay nagbigay siya ng talinhagang ito. And we are familiar with all this, parable. Patungkol ito sa isang Pariseo, meron po siyang eye trouble. Hindi po sa mata, kundi parang si ako. Kaya makikita po natin, ako, I thank you. Ako, I'm not like that. I'm doing this. At makikita natin, ikinumpara niya ang kanyang sarili ng Pariseo ito na nasa talinhagan. Sabi, hindi ako nanakaw, hindi rin ako evildoer, hindi rin ako adulterer. At hindi rin ako katulad ditong tao ito na isang taxpayer o na isang tax collector. Hindi po ako ganyan, sabi niya. Lumapit siya para manalangin. Pero nangyari sa kanya, pinamote niya ang sarili niya. Pinakita niya kung paano siya mabango at kung gaano siya kabango. At sinasabi niya sa Diyos na perfecto. Nakita po natin ang kahangalan ng isang taong self-righteous. Na pinagmamayabang niya ang kung anong meron siya o ang anong kabutihan na meron siya. Lahat ng mabubuting gawa natin, kapag tayo hindi pa manapataya at gagamitin natin itong kapamaranan upang abutin ng Diyos, upang makapasok sa kaharian ng Diyos, ay hindi pwede. Lahat ng mga mabubuting gawa ito sa harapan ng Diyos, kung pagbabasihan natin sa salvation, maruruming basahan ito. Ang sakit. Ang sakit na sabihin ng Diyos. Pero mas mabuti na masaktan tayo at makita natin na hindi natin masusuhulan ng Diyos. Hindi natin magagawa ng kapamaraanan other than what God has done through Christ was hung on the cross. Wala nang ibang pamamaraan. At hindi lamang yung mga kapatid na pinumpara niya na hindi siya katulad ng mga taong ito, ng mga sinners, na masasabi ng mga taong mabababa, kundi ang sinabi pa rin po niya na
Ako po ay nag-ayuno ng makalang beses sa isang linggo. Ako po ay nagbibigay ng ikapo. Hindi lang ng ikapo ng sweldo ko. Lahat ng aking tinatanggap, aking binibigay ang ikapo nito. Pagmamalaki sa kung anong meron siyang nagagawa. Mga kapatid, ang 10 kautusan na hindi binigay upang pilitin natin ang isang nagawin. Alam ng Diyos, hindi natin magagawa. Ang sabi ni Santiago, maganap ba natin siya, ngunit ang isa ay hindi, ay babaksak tayo. Bakit? Dito sa 10 kautusan na ito ay nasa taas nito ang 2 dakilang kautusan. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang kapwa mo. Kaya kung nagnakaw ako, hindi ko mahal ang kapwa ko. Kung hindi ko mahal ang kapwa ko, paano ko sasabihin na mahal ko ang Diyos kung ang kapatid ko na ang tao na nakikita ko ay hindi ko mamahal, paano ko mamahal ang Diyos? So at the end of the day, it all boils down to hindi natin mahal ang Diyos. Ang hirap tayong pagsabihan ng Diyos ng ganito. Pero siya lamang na may karapatan at siya lamang nakakaalam ng tunay na kalalagayan. Di natin alam ang kabuuan ng kung anong nasasabi ng iba't ibang mga tao doon sa Senado, pero ang Diyos nakakaalam ng buong buo. And as far as spirituality is concerned, siya lamang ang may expertise na tumingin ng kalalagayan po natin. At ngayon, nakita po natin ang pagmamayabang ng Pariseo. Pero ang tax collector, ano pong sabi niya? Wala siyang masabing iba. Kumbaga, pinakatok niya o binubugbog niya ang sarili niya, ang kanyang dibdib dahil sa kahabagan niya sa sarili niya, sa nakita niya sa sarili niya, na siya ay isang makasalanan. At pagkatapos doon, ang hiniling naman niya sa Diyos ay, have mercy on me. He's not asking for justice. He's asking for mercy. Kahabagan. At yan pong hinihingi ng mga tunay na beggar, habag. At tayo lahat spiritually ay beggar, bankrupt tayo. And what we need is not justice, but what we need is mercy. At ang sabi ng salita ng Diyos sa pamagitan ng talinghagang yun, na ang tao ito at hindi ang tao yaon. Yan ang sabi ng Panginoon. I tell you that this man, the second man, the tax collector, rather than the other, the Pharisee, the self-righteous one, went home justified before God. Who went home justified before God? It's a tax collector. What was the stance of the tax collector? Pagpapakumbaba. With all humility. Wala siyang dignidad na ipagmamalaki. Yun ang inaabot ng Diyos. At sabi dito, he was justified. From the word justification, ang sabi ng isang tao, na just as if you have not sinned. Na para bagang hindi ka nagkasala. Nagkasala nga ako. Ngunit dahil lang sa ginawa ng Panginoon Sus doon sa bundok ng Kalbaryo, at dahil lang doon sa stance mo ng faith para tanggapin si Kristo, then you are considered just as if you have not sinned. Although you are a sinner, although I am a sinner, we were considered just as if we were not sinning. We were not a sinner, or we have not sinned. Because ang kabayaran ng ating kasalanan, ang kaparusahan ng ating kasalanan ay inako na ni Kristo doon sa bundok ng Kalbaryo. It was lifted up. We were given a new position. Not the son of the devil, but one of the adopted child of God. He went home justified before God. Naniwala ko itong Pariseo, umuwi rin siya. Masaya rin siya. Because he had given his peace. Kung baga na may litanya siya, nasabi niya sa Diyos ang litanya niya. Kaya tumantuwa siya. But hindi niya alam. Pumasok siya, lumabas siya, walang pagbabago. He remained in need of the mercy of God.
The church in Laodicea, in the book of Revelation, ay mayroon ganitong sinabi ang Panginoon Jesus. Sabi niya, sabi mo, ikaw ay mayaman. Sabi mo, yung wealth na meron ka, in-acquire mo sa sarili mong lakas, kapamaraanan. Sinabi mo, wala kang pangailangan ng ano pa mang mga bagay. Itong church na ito, ay kinikilala nila na they are self-sustained. Feeling nila, mayaman sila kasi ang rami mga gawain, ang rami kayamanan sila. Financially ay hindi sila broke. Wala silang kailangan. Pero pakinggan natin, yan ay sabi nila. Yan ay tingin natin sa ating sarili noon, hindi pa tayo magnapadaya. Yan ay tingin ng mga taong hindi pa kumikilala sa Diyos. Pakiramdam nila, wala silang kailangan. Pero sabi ng Panginoon, but you do not realize. Hindi mo na-realize ang tunay na sitwasyon mo. Church of Laodicea. Laodicean Christians. Kung sino talaga kayo, sa harapan ko, you are wretched. You are pitiful. You are poor. You are blind. You are naked. And yet you have the temerity na sabihin yung mayaman kayo, wala kayong kailangan na anumang bagay, na lahat ng mga wealth na meron kayo ay dahilan sa inyo. Kaya nga doon sa bandang huli, sabi mo, bumili kayo ng gamot sa akin, I salve. I'll salve upang sa ganun makita nyo ang tunay na kalalagayan. Ang mga poor in the spirit ay nakita natin ang ating kalalagayan sa harap ng isang makatwirang Diyos. But those who are not poor in spirit, they felt they don't think. Blessed are those who are poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Narito po ang isang bahagi rin sa Lumang Tipan, sina Aman, the Gentile. In Luke chapter 4, ay binanggit ang ating Panginoon. Nung nagkaroon ng, yun sa lahat ng mga may sakit, sa ilang kadahilanan, si Elisha ay pinadala daw siya sa Hentil. Walang Israelitang gumaling at that particular time, kundi itong sina Aman at that particular time na isang Hentil. Alam niyo kung Hentil, hindi Hudyo. Ang mga Hudyo, ang tingin nila, sila lang piling bayan, sila ang piling tao ng Diyos, sila ang may favor sa Diyos. At dahilan dito, ang tingin nila sa iba, hindi sila bayan ng Diyos, ay sila yung mga Hentil, sila wala sa parameter ng biyaya ng Diyos. At ito po ay makikita po natin dito sa kalagitnaan ko ng kwento. Ang sabi dito, but Naaman went away angry. Then sa huling sentence, so he turned and went off in a rage. Galit siya. Nangangalit ang kanyang ngipin, parang ganun. Sasabog ang kanyang dibdib dahil sa parang volcano na yung presyo na sa loob, sasabog. Galit siya. Bakit siya galit? Pero gusto natin malaman. At kung makikita natin ng sino ba ito sina Aman? Kasi ang sabi niya, I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord. Sabi niya dito, surely come out to me, stand, call, wave, cure me. Sinaman ko nito ay kanang kamay ng hari ng Aram. At itong sinaaman na ito ay commander ng army ng hari. Pinapipitagan siya, mainamang pagtingin sa kanya, may right connection siya, may connection siya doon sa hari. Lahat ay nasa kanya na. Nakapagpanalo siya ng mga wars na kung saan ay nagpapasalamat ang mga taong bayan dahil sa kanya. He was considered to be one na valiant, maalam pagdating sa labanan. At dahil lang dito, nire-respeto siya. Mayaman siya. Kalinsakan ng posisyon na mayroon siya. Kaya ang feeling niya,
Pinahiya siya ni Elisha. Nang siya'y dumako doon upang humingi ng kagalingan, pumunta muna siya sa hari ng Israel. At ang binigyan siya ng hari ng Aram, o ito ibigay mo doon sa hari ng Israel. Sige, mag-leave of absence ka. Yamang napakita mo ang pabalita magmula sa isang katulong na alipin na babae ng asawa mo na may kagalingan sa iyong sakit na keto, ay sige, luwakot ka doon. Nang makita ng hari ng Israel yung sulat na yun, sabi na, ako ba ay pwede magpagaling ng ketongin? Ano bang ginagawa ito? It's a joke. Naghahamon itong hari ito. Gumagawa siya ng pretext upang sa ganun ay lusukin tayo. Wala akong kakayahan, sabi. Hindi naman para sa kanya talaga yung kung sino man kung magpapagaling. Dahil sa may pinili ang Diyos si Elisha ang gagamitin bilang instrumento upang magpagaling. Kaya mabalita ni Elisha, sabi niya, aring-araw ba niyo, brinig niyo po yung damit niyo, hinapak niyo po ang damit niyo in sorrow. Papuntahin niyo dito yung si Naaman at ipapakita ng Diyos na mayroong Diyos dito sa bansang Israel. So dumako ng siya doon ngayon. Pinapunta siya, punta ka doon kay Elisha. Pero si Elisha, ang ginawa kasi, inutusan lamang yung servant niya. Hindi siya bumaba upang salubungin itong si Naaman. Si Naaman is full of himself. Despite of the fact that he is leprous, he is full of himself. Na kung saan ay feeling niya, mataas ang posisyon niya, kinakailangan bigyan ng respeto. Pero nangyari, isang utusan lamang pinabot ang pabalitang, ito pong gawin niyo, ito pong sabi ng propeta si Elisha. Pumunta po kayo sa Jordan River, lumubog kayo ng 7 beses yan, at gagawin kayo ma-restore ang inyong skin. So sabi niya, so makita natin, kala ko, bababa siya. Surely alam ko, bababa siya. Kakausapin niya ako. At siya iharap sa akin, tatayo siya, yung method ng kapamaraanan ng pagpapagaling, diniktate na rin sa kaisipan na naman kung ano dapat gawin. Ang kapamaraanan ng Diyos ay hindi kapamaraanan ng tao. At iba ang kapamaraanan, oo, isang pamamaraan lang sa pamgitan ni Kristo, sa dugo ni Kristo na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo. Pero yung mga sirkumstansya, iba-iba ang pamamaraan upang katukin tayo, upang giyagisin tayo, gisingin tayo, na makita natin ang kalalagayan natin na we are really spiritually bankrupt. Iba-ibang pagkaraan ng Diyos. At hindi lamang yun, pinensyon din na amang rin. At sabi ka, hindi ba mas mabuti pa mga rivers namin dito sa Damascus, sa Syria? Etong yung Abana, ang Parpar. Mas mainam pa kaysa sa tubig ng lahat ng tubig na matatagpuan mo sa bodies of water dito sa Israel. Papupunta pa ako sa Jordan River. He was full of himself. He is so sure of himself. With his stature. But then, kaya nga umalis siya. Galit na galit. Nagpupuyos ang damdamin. Then, nakita po natin mga kapatid, na sabi ng mga sundalo, Lord, sabi nila, Boss, kung sinabi po ng dakilang propeta na gumawa kayo ng mas hindi yung ganun simple lang gagawin yung gagawin para bumalik kayo, hindi ba susundin nyo rin siya? Eh ngayon sabi lang, pumunta na kayo sa Jordan River, lumubog kayo ng 7 beses eh. Simpleng gawa lang, pwede nyo gawin. So nakinig naman itong commander na ito, pumunta siya doon, hinubad niya ang damit niya, at hinubad niya ang dignidad niya. Napano po yun? Hindi lamang niya hinubad ang damit niya, hinubad niya ang dignidad niya. Ang pride niya, binaban niya. Tinanggal niya ang pride niya. Paano mangyari na sa pamagitan ng ganito, lulubog lang ako gagaling? At itong tubig na ito, hindi naman kasing linis doon sa Barbar o sa Abana. Pero, since yun ang sinabi ng propeta, then eventually, sumunod siya as the man of God had told him. 6 na beses, nalubog, wala pa rin. Sa 7 beses, kung bumigay siya at umayaw siya at sinabi niya, hindi. Walang nangyari, hindi nag-improve. Kala ko una hanggang 6, dahan-dahan mag-improve. Wala. Pero, it was his time. And God made him stoop down. Doon sa pinakamababa,
so to speak, yung dignidad niya, wala. Sinunod niya, and then what we know of is he was restored and became clean. Kapamaraan ng Diyos para siya ay magkaroon ng kagalaw. Pero ang pakiramdam niya na amang natapos doon kaya sabi niya, balik tayo. Sa pagpapagaling na ginawa sa akin ng Diyos, naniniwala akong mayroong ng Diyos at mayroong isang Diyos dito sa Israel. Mayroong isang tunay na Diyos. At sabi niya, balik tayo, kausapin natin ang propeta. Ibigay natin itong mga dala-dala natin. Part ng usapan na talagang nasa puso ko magbigay bilang pambayad. You cannot not add anything. At kung ano man ginagawa natin bawat isa, mga kapatid, bilang matinupos si Kristo, hindi yung pambayad sa ginawa ng ating Panginoon. Hindi ito pambayad sa pagliligtas siya sa atin. Because there is no way for us para bayaran, tumpasan ang ginawa niya. It should come from a heart of gratitude. Isang pusong nagpapasalamat. Kapahayagan ng bigay todo nating ginagawa para sa Panginoon. Nothing to add in what Christ had done on the cross. Ito yung pagpapahayag Panginoon. Salamat po for what you have done. One way of thanking you. So hindi tinanggap ng propetang si Elisha. Sa Book of Deuteronomy, nang sila ay papunta na, actually papasok pa lamang doon sa Promised Land, sa Deuteronomy sinabihan ni Moses, ng Diyos sa pangitan ni Moses, sabi niya, baka pagdating ng araw, pag pumasok na kayo sa lupang pangako, at dumami ang mga bunga ng inyong mga puno, hindi mabilang ang mga ulo ng iba't ibang mga herds, flax na meron kayo, yung mga hayupan na meron kayo, at mainam na mga damit nyo and all, baka makaligtaan yung Diyos. Baka sabihin nyo na dahil sa aking kalakasan, kapangyarihan, kapamaraanan, wais ako, kaya narito ako, may mainam na kalalagayan. Sabi ni Moses ng Diyos sa pagitan ni Moses, pero huwag niyong kakaligtaan. Ang Diyos ang nagbigay sa inyo ng kapangyarihan upang mapag-acquire kayo ng kung ano man meron kayo sa tamang kapamaraanan. Ano man yung oportunidad na meron kayo, you don't create it. God allowed it. Ang sinasabi ng ni Moses dito ay, alalahan ninyo, pag dumating nga kayo at talagang yumaman na kayo, pinagpala kayo ng Panginoon, whatever you have, recognize it, nagaling ito sa Diyos. At ginagamit ng Diyos ang ating trabaho, ang ating mga bosses, ang mga superior natin, na kinikilala kung anong ginagawa natin, but everything galing sa Diyos. Kayo'y nanggaling sa Egypto. Kayo ay under slavery. Kinuha ko kayo. Iniligtas ko kayo sa isang magmalang kapamaraanan. You recognize it. You've seen it. Pero pag nasa comfort na kayo, huwag niyong kalimutan na ang buhay Kristiyano ay dahilan rin lamang sa biyaya niya. We are spiritually bankrupt. Kaya nga mapapansin niyo mga kapatid, dito sa talatang ito, sabi niya, for who makes you different from anyone else? What do you have that you did not receive? And if you did receive it, why do you boast as though you did not? Ito po ay sa isang konteksto na kung saan si Apostol Pablo ay nagdidil ng problema sa Corinto. Dahil sa mga Corinto, mga kapatiran sa Corinto, nagkaroon sila mga fans club. Ba't ba fans club? Hindi naman sila Laura o Norion o sila Sara mo. Pero itong mga fans club na ito ay mga membro ng iglesia na itinayo ng Panginoon na binigyan sila ng gifting na pangangaral. Andyan si Apollos, andyan si Pablo, andyan si Pedro,
May fans club din si Jesus Christ. Kanya-kanya sila. Kaya sabi nila ngayon, tandaan niyo mga kapatid, what makes you different from anyone else? Kung ano man meron kayo, hindi niyo ba tinanggap in the first place yan? At kung tinanggap niyo, bakit ba kung kayo ay mag-aakto ay para bang pinagyayabang niyo ito? Hindi naman nararapat. Mga kapatid, ang lahat ng mga manggagawa po natin ay may kanyang gifting at kayo rin. At kayo rin. Naalala ko, kahapon, deliver po ng mga certificate na mga papers sa kailangan natin. Then sabi niya sa akin, yung pala, yung tao deliver, dumadalo dito sa Martoma. Sabi niya sa akin, why are you not wearing yan? Maybe because you're going to office, that's why you're wearing just shirt. Sabi niya, naka-shirt lang ako. Why are you not wearing kosa like that? At nagiging issue rin namin yan every time na pumunta kami sa kaharian na nagre-represent kami sa National Evangelical Church. Ang problema ng Arabic congregation, pati ng iba pang pastor, sa Urdu pastor, lahat sila meron. Meron silang uniform, di ba? Para clergy. Ako, hindi nakabarong lang ako. Ayan ba yung clergy? Hindi, barong lang ito, sabi ko gano'n. Wala kayong gano'n. And sabi ng born again, wala kami gano'n. And there's no need for that. Sabi ko tuloy ko sa tao yung angel, sabi ko, because we are the same. Because priesthood is for all believers. Are you with me? Priesthood is for all believers. Hindi magkakaroon ng laity, pati clergy. Pag nagkaroon ng division niya, kaya hindi mong laity, yung mga hindi clergy, mga lazy. Kasi iniisip nila, yung clergy lang magtatrabaho, kami laity. O laity, lazy nga sila. Pero hindi tayo ganun. Lahat tayo may trabaho, lahat tayo may tinatanggap. At anumang gifting tayo, nagkakaiba lang tayo. Kaya depende kung anong gifting tayo, doon tayo umikot, doon tayo mag-grow, doon tayo gumanap. Hindi natin ikukumpara ang wala sa atin. Kung ano meron tayo, ilingin natin sa Panginoon, pagyamanin ito. But at the end of the day, ang ating Christian life, kung paano tayo nagpasimula na tayo maging miyembro ng katawan ng Kristo, na dahilan lamang sa biyaya, patuloy natin maalala, mga kapatid, that we are spiritually bankrupt if not only for the Holy Spirit that now lives in us, and leads us, and empowers us, and enables us. It's all because of God. At kung lahat tayo will have that kind of attitude, walang magpapataasan, kundi kung ano tayo, yung tayo. And we praise God for who we are because of what God and how we allow Him to work sa buhay natin. Kaya sabi niya, ano bang mga meron kayo na hindi nyo tinanggap? At kung tinanggap nyo, bakit kayo nag-aakto ng ganito? Yan ang problema ang sinasabi ko ni Apostol Pablo. Kaya nga po, dito ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia, I would like to learn just one thing from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by believing what you heard? Paano kayo nagsimula sa inyong buhay Kristiyano? Paano kayo naging Kristiyano? Paano kayo naging mananampalataya? Paano kayo naging miyembro ng katawan ni Kristo? At paano kayo naging miyembro ng kaharian ng Diyos? Hindi ba kayo nagpasimula sa Espiritu? Sa paggalaw ng Espiritu sa inyo upang makita ninyo ang inyong kalalagayan at makita ko ang aking kalalagayan na maging ako isang Pariseo, sabi ni Apostol Pablo, and I'm paraphrasing, ay nakita ko lahat are done. Dumi lamang yan. Nang makilala ko si Kristo doon sa Road of Damascus, nagsimula kayo, hindi ba sa pamagitan ng Espiritu? Dahil sa pamagitan ng pagbilib nyo, di ba sinabi, not by works. Not by works. I said, but by faith. O di by faith, parang patayan. But even the faith was given to us by God. And faith is actually the posture of those who are poor in spirit, who acknowledge themselves, na-acknowledge sila na sila, tayo, ay poor in spirit. So sabi niya, are you so foolish? Kayo ba yung nga, sabi niya po sa Pablo sa mga tagalagkasa, nagpasimula kayo sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpasimula kayo sa pamagitan ng galaw ng Diyos sa inyong buhay. Ngayon ba, you are trying to finish your race by means of the flesh? No! Sabi niya po sa Pablo, we start by faith, we end by faith.
We were enabled by God through the Spirit to realize ang ating kalalagayan, and now that the Holy Spirit is in us, we let Him empowers us upang sa ganoon, patuloy natin maganap ang kalooban ng Diyos. And we always come back. Kaya mga kapatid, there should be no self-sufficiency that should be found in our spirit. To realize mga kapatid, we are just the receiver ng biyaya ng Diyos. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Let us pray. Sa inyong kahabagan, sa inyong biyaya ng Diyos, kami na hindi dapat pinaging dapat ito. That makes us stoop down and say, Lord, your mercy has given us life. Sa aming patuloy na pamumuhay, sa buhay na pinilinig ko sa aming bilang mga mananampalataya, we acknowledge from Diyos na it is by grace that we keep on. Without your grace na mayaman, bago bawat araw, ng inyong katapatan na hindi nagmamaliw, we cannot do anything without God the Holy Spirit. Lord, talusin niyo po kami sa mga pagkakataon na we are proud of our achievements, of our spiritual achievements, and realize what we have, we receive it graciously from you. Father, forgive us and continually tame us as sheep sa pangangalaga. Purihin ka pang Diyos, and we give you all the glory in Diyos for all that we have done in our lives at patuloy na ginagawa until we meet you face to face. In Jesus' name. Amen.